gusto ko ring matutunan mag-DJ dati. Ayun kasi natutuwa ako dun sa yung sa pagdadaldal nila tsaka yung sa mga comedy nila. Ayun parang sabi ko ang cool naman ng nila. Parang ang saya. Though medyo introvert ako pero parang ang saya kasi nung ganong work. Welcome sa Buhay Buhay Podcast. Kwentong buhay-buhay namin ng kaibigan kong si Nico. Kumusta ka na, Fitz? Ayos lang. Busy. Maraming ginagawa this week. But hopefully ay matapos ko lahat ng mga kailangan tapusin. And ikaw, marami ka bang task sa work this week? Maraming task sa work tapos madami ding iniisip sa maliit na business, yung brownies, ganun pa din. Since mag-Valentine's na, 'di ba? Syempre ine-expect natin na madaming order at iniisip ko pa din kung ano yung ipopost ko para at least mas maraming maengganyo na bumili ng brownies ko. So, yun lang naman basically yung mga pinagkakaabalahan ko this week eh. Meron ka bang Valentine's package or same lang yung ibebenta mo? Same lang siguro yung ibebenta ko pero dadaanin ko na lang siguro sa sa marketing post na lang siguro para at least mas ma-convince sila na bakit brownies yung dapat nilang ibigay is Valentine's. Oo. And ako mas gusto ko pagkain ng nireregalo sa akin pag Valentine's kasi yung pagkain, nabubusog ako. Kasi yung mga, mga bulaklak and all, nabubulok. Sayang. Wala man siyang gamit. Oo. Yan. Maski ako, hindi ako mahilig magbigay ng bulaklak. Usually pagkain. Pag mga chocolates, brownies, etc. Magbigay ng bulaklak. Talaga? Bakit? Yung dati nga, may binigyan ako ng bulaklak. Mm. Pero ayaw niya rin. Parang ang gusto niya lang, parang sana kumain na lang tayo sa labas. Ganun. Oo. Yan. Mga utilitarian. Appreciate yung ginawa ko. I'm sure na-appreciate naman yon, but more on mga practical or mga pragmatic na mga tao yan. Mga utilitarian yung term ko na ginagamit dyan eh. Dahil ganun din ako, no? Mga mas preferred ko yung mga practical na bagay. Yan. Speaking of practical na bagay, ang tanong natin ngayon ay, practical ba itong ginagawa natin? Dahil sa dami ng ginagawa natin sa work at saka sa personal life, ay nag-decide pa rin talaga tayong gumawa ng podcast. So, ikaw ba, Nico, ano ba yung reason kung bakit ka pumayag na gumawa ng podcast kasama ko? Yung podcast kasi, yung totoo talaga, mahilig talaga ako sa makinig ng podcast. Marami kasi akong natututunan sa podcast. Kagaya nung podcast mo about sa finances, tapos yung mga podcast na about sa love life, at saka mga about sa mga self-help podcast, ayan. So yun yung mga pinapakinggan ko. Kasi siya parang feeling ko madami akong kukuhang information. Parang 'di ba yung ibang tao, mahilig sila magbasa. Though ako naman dati, mahilig din talaga ako magbasa nung bata ako. Pero kasi with the technology ngayon, parang mas madali sa akin yung podcast. Mas mas madali siyang tumatatak sa akin. Mas madali ko siyang naiintindihan. I think madali kasing ipasok sa routine ang pakikinig ng podcast kapag nagko-commute ka, naglalakad, or nagwo-workout, pwede kang makinig ng podcast. Unlike sa pagbabasa, kailangan mo talaga ng dedicated time kasi uupo ka, magbabasa ka, etc. So sa podcast, although video podcast to, may option sila na manood, pero hindi required. Pwede nilang i-play lang sa background, nakikinig habang naglilinis ng kwarto, naglalaba or whatever. And I understand you na mahilig ka sa mga self-development or self-improvement na podcast. Ako, mahilig ako sa mga comedy podcast, believe it or not. Nakikinig din ako ng mga self-improvement, pero a good chunk of my podcast habit
are mga entertainment podcast. So, pero hindi mo pa rin sinasagot yung tanong na bakit tayo nagsimula ng podcast? Bakit nga ba? Kasi siguro madaldal tayo. 'Di ba? Parang ang dami natin kasing pinapag-usapan, parang lang siya, more on na sa chat, 'di ba? Pero parang ang sarap din kasi pagkwentuhan pag talaga, pag boses talaga. Iba yung madami ka ring nasasabi, ganyan. Siguro, isa rin siguro sa dahilan ko, nung college kasi, ito lang to trivia lang. Medyo trivia sa akin. Nung college, may high school and college, mahilig ako makinig ng radyo. Yan, kay Papa Jack, kay DJ Chacha, kay Chico Loco. Ayan, tapos nung college, pumunta kami ng mga classmate ko sa sa may office nila sa may sa may Star City pa. Yung Love Radio tsaka yung hindi pa nasusunog yung office nila doon. Yung paborito talagang siya, parang gusto ko ring matutunan mag-DJ dati. Ayun kasi natutuwa ako doon sa yung sa pagdadaldal nila tsaka yung sa mga comedy nila. Ayun, parang sabi ko, ang cool naman ng nila. Parang ang saya. Though medyo introvert ako, pero parang ang saya kasi nung ganong work. Ayun, siguro kaya na gustuhan ko rin talagang, or na-push ko din talaga na gumawa rin ng podcast. Baka ito rin yung creative outlet. Tsaka isa pa din sa reason, isa din sa dream job ko talaga is maging motivational speaker. Ayun. Kaya siguro parang ma-practice din siguro yung confidence ko na magsalita sa harap ng camera, sa ganitong platform, 'di ba? Mas na-express ko yung sarili ko, ganun. Yeah, I think magandang tool ang pagpa-podcast para i-improve mo yung speaking skills mo, presentation skills even, how you present yourself, not necessarily yung PowerPoint presentation, but your presentation skills. You'll be able to organize your thoughts better, especially if you're speaking with people in real life, no? Since nasanay ka na nakikwentuhan tayo sa podcast, then when you meet new people, alam mo kung paano i-handle yung sarili mo, paano mo sila kausapin dahil sanay ka na makipagkwentuhan dito. And naiintindihan ko yung sinabi mo na pag nagkikita kasi tayo, di ba, nagkikwentuhan tayo, usually nagsisimula sa mababaw na na topic, tapos palalim ng palalim, tapos nare-realize natin na sana may ibang nakakakinig at naging podcast na siya. Oo. Kasi di ba parang ang sarap yung mga thoughts natin, di ba, minsan may mga topic tayo na parang ang sarap i-share di ba? Yun yung natin Kaya, yun, siguro kaya naisipan talaga rin natin itong simulan tong podcast na to. Hello, si Fitz ito. Bago tayo magpatuloy, gusto ko kayong i-invite sa aming website na buhaybuhaypodcast.com. Nandun ang aming mga episode show notes at mga special videos, and very soon, mga exclusive and special episodes, mga extended episodes pa. Kaya kita-kita tayo sa ating website na buhaybuhaypodcast.com. Ako personally, ang reason kung bakit din naisip ko mag-podcast na itong topic na to or ganitong klaseng podcast is because break ko siya from the usual content that I make. Kasi personal finance, content creator ako, puro pera na lang lagi yung sinasabi ko, pinag-uusapan. So by having this podcast, number one, mas makikilala rin ako ng mga followers ko. Other side, yung more personal side. Pangalawa, it will give me a chance to really express myself pagdating sa mga iba't ibang topics like relationships or work or whatever, no, mga personal stuff. Just like most things in life sa akin, kung kaya namang gawin yung isang bagay, subukan, di ba? Tapos tingnan kung hanggang saan siya pwedeng dalhin. Maybe this could lead to something
big in the future or siguro after a few episodes, magsawa na tayo, okay lang. But hindi natin malalaman until ginawa natin, di ba? So far naman, excited tayo sa mga plano natin about this podcast and we're taking it 1 week at a time. So let's see where this will lead you. Malay natin, ito na yung beginning ng iyong DJ career. Yung pala... DJ career? Ano ba? Ngayon mo lang naman yun, di ba? Oo, ngayon ko lang nalaman. Gusto mo pala mag-DJ. Meron ka palang Sa oras na ito, mga ganyan-ganyan. Basta mga ganyan. So, siya? Isa sa mga career na what if mo, no? Mga what if mag-DJ ka. So, yeah, malay natin. Sometimes... Open to ng doors, di ba? Sa ibang opportunity. Mga ganun, di ba? Tapos may tanong pala ako, bakit nga ba buhay-buhay podcast tayo? Kasi ang pag-uusapan natin ay iba't ibang topic, di ba? So wala naman parang specific na parang about love life lang, about relationship lang, di ba? Tungkol sa buhay-buhay. Basta tungkol sa buhay. Yun, minsan trabaho, minsan mababaw, minsan malalim yung topic. Depende sa'yo, Nico, kung anong gusto mong pag-usapan kasi therapy session mo to eh. Therapy session. Mahal kasi magbayad ng psych session ngayon. So dito tayo mag-rant at mag-express ng mga saloobin natin. Dito ako magto-trauma dump, gano'n. Yes, dito tayo mag-trauma dump. Tama yan. For all the world to listen to. Yun yung banding natin, trauma dump. Hindi yung usong mga banding ngayon ng magkakaibigan. Talaga? Oo. Sabihan ng mga kung anong trauma. Diba? Dito rin ba natin i-heal ang ating inner child? Yung mga usong term ngayon. I-heal natin yung mga inner child natin. Kung ano ba yung mga gusto natin ng mga bata tayo. Pag-usapan din natin. Pwede rin natin maging topic yun, actually. Yeah. Open wide yung topics natin dito. Kung ano yung usual na pinagkikwentuhan natin pag magkasama tayo, yun lang din yun. Nirecord lang din natin. No? Nirecord lang natin yung usual na kwentuhan natin. And we're excited to see kung saan tayo dadalhin ito. My most personal reason is it's an opportunity for me to talk about other things aside from finance. And as I understand it, ikaw, curious ka no? About how do you create a podcast, produce a podcast because you're a podcast listener and also gusto mo rin i-practice no, yung pagsasalita, expressing yourself. So may self-development aspect din yung reason mo bakit mo sinimulan itong podcast na to. Tama ba, Nico? Tama naman. Saka paano ba to? Kasi di ba sabi ko nga na parang nung college, introvert ako pero parang gusto ko mag-DJ. Kumbaga, tinatry ko yung mga bagay na parang mahirap para sa akin gawin. 'Di ba? Parang challenging siya para sa akin. So, ayun. Kaya parang feeling ko nga din na talaga madedevelop din ako dito. So anyway, I hope excited din sila na makinig sa kwentuhan natin sa mga susunod na episodes and we're also excited to share with them yung mga personal stories natin, mga saloobin natin, thoughts and opinions natin sa iba't ibang topic. May it be something na mababaw lang or something na medyo malalim. We could also comment on social or current events, no? Social issues and current events. Basta open wide. And if they want a topic, no, na pag-usapan natin, they can go sa website natin, sa buhaybuhaypodcast.com at may contact form doon at email lang nila tayo. Ano ba yung gusto nyong topic na pag-usapan namin? So, excited ka na ba dito sa ating project? Excited din ako sa mga iba pang topics. Tsaka sana mas maging confident pa ako makapag-share next time. At saka, ayun nga, mas madami pa akong ma-share sa kanila.
Maraming salamat sa pakikinig. Please remember to subscribe, leave a review, and share this podcast with your friends. For more information and to contact us, you can visit buhaybuhaypodcast.com.